So, may ano ba yung mga naging sakripisyo mo habang nag-aaral ka, habang nag-work ba? Tama ba? Oh, actually, that time, habang nag-aaral talaga ako noon, tinry ko mag-model para kumita lang ng pera. So, ang hirap din, like, mag-VTR kayo, alam mo yung mga napapanood sa mga pelikula, magiging audience ka lang nun. Mag-audience ka nun, tapos mga ilang oras ka dun, paulit-ulit lang yung gagawin mo until madaling araw. So, ayun, sobrang hirap din na wala kang tulog, yes, mag-aaral ka pa kinabukasan nun. So, ganun yung struggle ko dun. That time, naka-graduate na ako, so I tried to find some job. So, tinry ko yung, so, di ba, graduate ako ng seaman kasi ako graduate din ako ng seaman. So, baya ako sa dad ko. So, ayun, so, struggle din dun that time. Isa pa yun sa naging struggle ko that time ng paghahanap ng trabaho that time. Kasi yung dad ko nagka-problem dun sa company ng dad ko. So, ayun, hindi rin ako nakapasok dun. Naghanap ako ng ibang work hanggang sa natenga ako ng 1 year. Wala, naghahanap na ng trabaho that time. So, ayun, naghanap ako ng iba. Like parang wala talaga to, hindi para sa akin. So, naghanap talaga ako ng work until nakahanap ako ng flight attendant ka. So, nagtry ako mag-flight attendant kasi na-recommend siya sa akin ng mga modeling friends ko. So, ayun, nakapasok naman. Thank you sa Lord dahil nakapasok ako sa pagiging FA ko sa Philippine Airlines that time. So, big studies. Then, ayun, nagka-struggle na naman kasi nagka-pandemic 2020. So, ayun, nawalan din kami ng trabaho. So ibig sabihin, pati mga flight attendant, yung mga nawawalan din ng work. Mga bagong flight attendant. Okay. Kumbaga nagbawas din. Yung mga senior lang yung nakatinira kasi ubus talaga that time. Wala Kasi konti yung nagta-travel wala nagta-travel. So, ubus din. So, as in zero talaga ako that time. Lugmok sa kahirapan. Ayun. Ayun. Tapos after nun, ang dami kong ginawa. As in, like, parang sobrang sa mukha ko to. Mukha lang akong pero stress ako nun that time. Hindi ko alam ba't ako glow up ulit. So ibig sabihin, parang hindi yan yung looks mo before. Mukha talaga akong dugyot na. Parang kumbaga, noon, sobrang stress, halatang halata talaga. Parang wala akong tulog. So, sobrang stress kasi paano ko nga po-provide? Walang trabaho yung mga parents ko that time. So, yun. Until may tumulong sa akin in that time na mag-e-com. Actually, gumawa ako nag-business din ako nun that time. Start ko yung business ko. Nag-e-commerce ako nun. Like, para kasi pandemic nun that time eh. So, ano ba? Online. So, online selling. Anong platform agad yung... Actually, tinuruan niya ako sa Facebook. Facebook ads. Yan. Anong year yun, sir? 2020. 2020. Kasagsagan talaga ng pandemic that time. So, yun, start talaga ako mag-business noon. E-commerce ang tawag yun. Sabi ko, ano ba to? So, kasi nagulat ako, ang daming mayaman, ang daming pang... So, sige. So, tinry ko siya. Ayun. Doon talaga ako nakabalik as in, nakaahon. Doon ko naranasan or nakahawak ng malaking pera. Sabi ko, like, parang isang buwan. Sabi ko, grabe, isang buwan. Ito nakuha ko. Ito yung pinakamalaking nakuha ko talaga. Pero as in, hindi lang 6 digits. Like, umabot talaga ng 7 digits nun. Nag-i-e-com lang ako nun As in, pero that time, yun, kapag hindi ka talaga marunong humawak ng pera. Yes. As in. So ibig sabihin, naubos din. As in, actually, that time, hindi talaga ako naging smart nun. As in, ubus talaga. Hindi mo magugulat ka, 1,000,000 na yan, 100,000 na yan. Hindi siya ganun, like, sa skala mo, okay na, 1 year, okay na, sustain. Magugulat ka, wala pang isang taon. Ano yun, sir? Hindi ka naging smart. Solo ka lang noon. Actually, solo lang ako nun that time. Ikaw rin nagpapak, Yes, ikaw rin lahat. Ako nagpapak, ako rin Nag-ads. nag-VA, Diba? Multitasking talaga yung ginawa mo. Lahat talaga, as in, na pumutok. Then, nung pumutok yun, kumuha ko ng tao, as in, hindi ko siya na-handle.